Praise the Lord. Sino po yung dahil magpuri sa Panginoon? Let's offer the best clap of praise to the King of Kings. Yes, hallelujah! As we give the praise, let's shout to the King of Kings and let's praise. Hallelujah. Come on, let's lift up our hands as we sing. You are God. We won't stop. We won't stop.
did not Jesus' hesitate to give your life for Yes, us. Lord God, we give you praise, Lord. Praise belongs to you forever. Yes, Lord God. Amen. Thank you, Lord. Karapat dapat ka, Panginoon, sa lahat ng aming mga papuri. Yes, Lord God. We praise you, Lord. We exalt you. Thank you, Lord, for the grace Thank and you, mercy. Jesus, for the cross. Thank you, Lord. I want to praise you, Lord. Thank you, Lord, Like before, Lord, for I the want to blood lift my heart. that was All of my shed soul, Lord Jesus. on the Calvary. Yes, Lord. And now we have this living hope. Yes, Jesus. Na anuman po yung aming situation, we believe that you are our El Shaddai, the Amen. Lord God Almighty, who's in this situation as surely as you can send rain from heaven. Hallelujah. How great the castle that in between us. How high the mountain, I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the darkness. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished. The end is reached. Jesus Christ, Jesus Christ, our living hope. And who could imagine? Could imagine so great a mercy, what heart could fathom such boundless, the God of ages, the God of ages, from glory to bear my sin, and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. As we sing, Jesus Christ, Jesus
Your very body began to break, and out of the silence, the roaring lion declared a praise has no claim on me. Jesus, Jesus, you're the victory.
Praise God. Maraming salamat sa Panginoon. Amen po ba? Bagamat yung ating live ay na-stop po, nag-notice naman tayo sa ating page. So, naka-video lang po tayo and then we will upload it later. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. Bago po tayo siguro makinig ng salita ng Diyos para makapag-prepara ang ating kapatid. So, we will take this time po to pray for one another. Ayan. So, hanap kayo ng kapartner nyo na mag-pray. Pwede ba yung hindi nyo katabi ngayon? Hanap kayo ng inyong kapareha para manalangin sa Panginoon, ng kanya-kanyang personal prayer. And also include po after praying for one another, include na rin natin ipag-pray yung ating bansa. Alam nyo, yung nangyayari ay sunod-sunod sa Pilipinas. After the corruption, may lindol, may mga matinding baha, mga kapatid. So let's pray na idulog natin sa Panginoon ang ating bansang Pilipinas. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Lord.
namin na ito. Congregation, O Lord God, alam ko namin kung pumahala. Let go, Diyos, O Lord God, who is corrupt, O Lord, siya tuloy na bigyan ng gusto, O Lord, sa ito po. Kayo po, Panginoon, masiwala at nangangarapan sa inyong nilabas, Panginoon. We are here para wala akong makitago o wala akong sabihin, Panginoon, na hindi mailabas. Kaya awasin ko ang mga nangyayari po sa ating bansa, sunod, ang bagyo, sunod, na malalakas. Even Lord, yes, circumstances na nangyayari sa ating bansa, may nakilang plano ka. Kaya we need up to you, Lord, your love and nation, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ikaw po ang aming pinagkakayuan. Sa iyo po, salamat for we know you are able. You can make the strength, so Lord, that with many this is impossible, but with God, all things are possible. So ito ang kilo sa ilang plano at sa iyo na yun. Maraming salamat sa ilang ikaw, Panginoon, sa iyo. Mangyari tayo yung ginagawa dito. Nagagamit tayo ng gusto. Salamat po sa mga sa pagkakabang. Patuloy na aming receive ang mga kaluan. Sa mga kaabang. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. So, since tayo po'y nakapag-pray na for one another, gusto rin natin ipag-pray yung ating tagapagsalita ngayong umaga, ating kapatid. So, sige po, tayo po'y manalangin. Ayan, kung pwede natin ipag-pray over si Brother Jomar. Yun, extend natin yung ating kamay sa kapatid natin. Okay, so pag-pray po natin si Brother Jomar sa oras na ito. Lord God, we thank you, Lord God, for this morning, for another day that you have given us. And thank you, Lord, for the life that you have given to Brother Jomar sa araw na ito para magamit mo siyang kasangkapan mo, Panginoon, na magbahagi ng iyong salita. Lord, we pray that you will anoint him, that you will give him the wisdom, the knowledge that comes from you, Lord God, and cover him with your precious blood. At ilagay mo po siya sa iyong likuran at ikaw po ang makita namin, Panginoon. At tunay, Lord, i-anoint mo ang kanyang mga labi, ang bawat sasabihin, Lord God niya, in the name of Jesus, ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin at matuto po kami, Panginoon, na makikinig. Bigyan mo kami ng bukas na puso, Lord God, teachable heart, Panginoon. At anuman pong ibabahagi ng aming kapatid ay makatutulong po sa aming relasyon sa iyo, sa aming spiritual na buhay. Kaya dalangin po namin, Panginoon, maluwalhati ka sa pamagitan po ng kanyang buhay, Panginoon. At dalangin namin, tanggalin mo anumang takot, pangamba, o lahat ng magiging distraction sa isip at puso niya. Bagkos maging malinaw, Panginoon, ang kanyang kaisipan habang nagbabahagi sa amin ng iyong salita. At dalangin din po namin, Lord, continue to keep him away from any error or mistakes, Panginoon, in the name of Jesus. At maraming mong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Amen. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan uli natin ang ating Panginoon. Yung malakas, bigyan natin yung malakas na palakpak sa ating Panginoon. Alam niyo po, nababalitaan naman po natin yung mga nangyayari sa ating paligid, no? Sa ating bansa, lalo na higit sa ating bansa, na nakakalungkot, na nagpapaalala sa atin na tunay na maiksi lang ang buhay. Amen po ba? Yung nangyari po sa Cebu, no, na earthquake, no, 6.7, 6.9. Grabe. Ano pa kaya yung the big one na tinatawag? So, ito po ay isang palatandaan na malapit na din bumalik ang ating Panginoong Jesus. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya habang tayo po ay nabubuhay, siguro nararapat lamang na magbalik loob tayo sa Kanya, na mag-obey tayo sa kung ano man yung mga Kanyang titinuro sa atin. Amen. Kaya muli, isang magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay natutuwa na ako po ay naririto muli sa inyong harapan. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa privilege na binibigyan niya sa akin na makapag-share ng kanyang salita. Alam niyo po, hindi madali. Hindi po madali at nakakatakot actually. Dahil
Alam po natin na ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay tunay na napakabanal at tunay na talagang kailangan mong pagtuunan ng pansin, kailangan pagtuunan mo ng oras, pag-aralan, at tunay na alamin mo kung paano ang kilos ng Panginoon sa mga panahon na ikaw ay nag-prepare ng... So, bilang panimula, nagtataka po tayo na meron tayong mga Christians na nakikita na napaka-successful, yung overflowing blessing sa buhay nila. At meron din naman tayong mga nakikita na Christians na naghihirap, na ni-stuck kung saan sila nandoon. Nagtataka po tayo na ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay nagbibigay ng provision sa bawat isa sa atin. Pero bakit hindi pantay? Bakit merong mga Christians na mayaman at bakit merong mga Christians na naghihirap? Ngayong umaga, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang bagay na napaka-importante sa buhay natin bilang mga Kristiyano, sa paglakad natin sa buhay bilang mga Kristiyano. Ito po ay something na nagbibigay, nag-open ng bintana sa heaven para tayo ay blessed. At ito din po ay something na pwede rin magsara. Ngayong umaga, simulan po natin sa isang kwento. Merong isang manginginom. Ang pangalan niya ay Mang Kiko. Si Mang Kiko ay isang tanggero. Tanggero o manginginom. No? Sa kanilang barangay. Tuwing may inuman sila, siya ay taga-buhos o yung taga-tagay. Ang paborito nilang inumin yung matapang na gin. May matandang kaugalian si Mang Kiko na galing pa sa kanyang lolo. Sa tuwing bubuksan ng bagong bote, kukuha siya ng isang maliit na portion dun sa bote, ilalagay niya yun sa takip. Dun sa takip mismo ng bote at itatapon niya yun sa lupa. Ito ang tinatawag nilang unang tagay. Meron pa nga, naalala ko pa nga nung college days ko, tinatawag yun na alay sa demonyo. Alay daw sa devil. Sila muna yan para daw hindi malasing, gano'n, para masaya lang, gano'n. Sabi ng mga kainuman ni Mang Kiko, nag-aaksaya ka lang. Ang mahal-mahal ng alak, tinatapon mo lang. Ngunit, nangingiti si Mang Kiko. Sabi niya, hindi ito aksaya. Ito ang bahagi ng lupa. Hindi tayo ang unang iinom niyan. Dapat yung mga yung nasa lupa muna, yung espiritu muna yung iinom mauna. At dahil doon, nagkaroon sila ng tradisyon na lagi silang, every time na umiinom sila, ginagawa nila yun. Dahil dito, nagiging masaya, payapa, walang away, walang rambulan, yung inuman nila. At wala rin, parang hindi sila nauubusan. In contrast po dun sa kwento na yon, naisip niyo po ba na bilang mga Kristiyano, parang yung ginawa nilang ritual parang pagtatights. Na pagkatanggap nila, binubuhos muna nila yung unang portion, inaalay, nakakalungkot sa demonyo pa inalay, no? Tapos tayong mga Christian, yung unang alay natin, hirap na hirap tayong ibigay. Pero ngayong umaga po, dahil dun sa kwento na yon, gusto kong maalala natin na parang yung iba kasi iniisip na ito na naman, nandito na naman tayo sa bigayan. Parang the moment pa lang na narinig natin yung salitang tithes, nagiging uncomfortable na tayo. Yung iba pa nga iniisip, andito na naman tayo, kailangan na naman ng pera ng simbahan, andito na naman tayo, si pastor, di ba? Napakasama ng isip. Nagkakaroon tayo ng kakaibang isip. Pero yung manginginom na, inaalay pa sa demonyo, di ba po? Pero sisimulan ko na. Gusto ko nang sabihin sa inyo bago tayo magsimula na ang pagbibigay po ng ating ikapo ay hindi kagustuhan, hindi siya yung gustong kunin sa atin ng Panginoon. Kundi ito yung gustong ibigay. Ito yung gusto ng Diyos para sa atin, no? Kung sa English, masasabi natin na tithing is not about what God wants from us. It's about
what God wants for us. Wants for you. Kaya naman buksan natin ang ating mga Bible, no, sa Malakay 3 verses 6 to 12. Basahin po natin sa Tagalog. Ang salita ng Panginoon ay sinasabi dito, Malakayas 3, 6 to 12. Ako si Yahweh. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at siniway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga 10 bahagi at mga handog, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin nahayaang salantayin ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng masagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ngayon po ang aklat po ng Malakayas, no, ay sinulat ni Propeta Malakayas. So, nakapangalan sa kanya. Bagamat siya mismo ang nakapangalan dito, sinasabi dito na, actually sa verse 1 pa lang, no, sa chapter 1, sinasabi doon ang salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakayas. So, ibig sabihin, ito po ay sinabi mismo ng ating Panginoon. Ngunit kakaunti lamang yung nalalaman natin tungkol kay Malakay, di ba? So, kung mapapansin din niyo po, ito rin po yung this is the only place, no, na sinabi ng ating Panginoon na test me or try me or prove me. Sabi diyan, no, subukin ninyo ako. Kaya ngayong umaga ay gusto ko kayong i-encourage or i-convince, no, not in my words, but with the Word of God. Na ang tithing po is a step of obedience that brings blessing, protection, and breakthrough. Manalangin muna po tayo. Amen, amen. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa privilege, Lord, na binibigay mo sa akin or sa amin, Panginoon, upang malaman ang iyong salita, Lord God. Sa mga pagkakataong ito, Panginoon, ay dalangin ko po na linisin mo po ang aking bibig, ang aking puso, Lord God. Hayaan mong, Lord God, ang maging sisidlan, Panginoon. Ako, Lord God, ang iyong mga salita, Lord God, ang iyong mga tinig, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan, Lord God, na umalis sa lugar na to, Lord, na nakatulad pa rin kami ng aming pagdating, Panginoon. Holy Spirit, Lord God, buksan mo po ang aming isipan, ang aming mga mata, ang aming mga tenga, Lord God. At hayaan mo po, Panginoon, na ang iyong salita ang siyang maging ilaw namin, Panginoon, maging katotohanan, Panginoon, at siya ang magpapabago sa aming buhay, Lord. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At para po sa ating first point, ang sabi dyan, tithing is an act of obedience. Simulan natin dito, no? Ang Panginoon ay, ito po ay hindi lang idea ng tao. Ito po ay command ng ating Panginoon. Ang pagbibigay ng ating ikapo. Ano po ba ang definition ng tithe? Ang tithe means a tenth. The word tithe literally means 10. May ibig sabihin nito is yung 10% na binigay sa iyo ng Panginoon, na binless ka, Lord, ni Lord ng 10%, ay kung papansinin niyo, no, to tithe means to return 10% of what God has blessed you
To return, no? Kung mapapansin nyo, sinabi ko return, hindi give. Because when we tithe, we are not giving God kung ano yung sa Kanya. Hindi natin binibigay yung kung ano na sa Kanya na yun eh. Ang ginagawa natin is binabalik natin. We are returning it to Him kung ano man yung sa Kanya talaga. Amen po ba? Pansinin nyo, imagine natin, no? Kunwari ako po ay nanghiram ng 10,000 sa asawa ko. Nanghiram ako sa kanya ng 10,000. At pagkatapos ng 1 linggo, binalik ko sa kanya yung 100. Ano ang tawag doon? Ano ba yun? Generosity ba yun? Kulang pa nga ako, di ba? Kumbaga, binalik ko na sa kanya yung 100. Kumbaga, yun yung aking pagbibigay sa kanya at hindi ako dapat malaki doon. Kasi actually, binless ka ng 100%, binigay mo lang yung 10%. So, ayun. Ganun po yung parang illustration ng pagbibigay ng tithes. Binabalik lang natin, hindi tayo nagbibigay. We are just returning kung ano yung para sa Diyos, yung sa Kanya talaga at hindi natin yun ibinibigay. At ang tithes is not just an Old Testament law. Tithing is a timeless principle of honoring God first. Alam naman po natin na ang lahat po ay pagmamay-ari ng Panginoon. Amen po ba? At sinasabi rin po sa Bible, no, nasa Psalm 24:1, "The earth is the Lord's and everything in it." So kapag nagbibigay po tayo ng ating mga ikapo, we are just simply yung ina-acknowledge lang natin yung ownership ng God sa ating mga buhay at sa ating mga resources. That's why sinabi nga sa Malakay, no, will a man rob God? Pagnanakawan ba ng tao ang Diyos? Because kung ito pong tithes natin ay talagang wini-withhold natin, kumbaga talagang hinahawakan natin siya, pero ito naman ay talagang para sa Kanya. Di ba sabi doon, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? No? Tapos, kung iisipin mo, actually dito ako parang napagnanakawan pala natin ng Diyos kapag hindi pala tayo nagbibigay ng tithes. Kapag hindi pala natin binibigay yung ikasampu or yung first fruit natin. Kasi ito naman talaga ay galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ito po talaga ay galing sa Panginoon. Pangatlo, difference between tithe and offering. Tithe is 10%, ang tawag doon, obedience. Yung offering is above that. Ang tawag doon, yun ay generosity. Kung nagbigay ka ng tithes, that is obedience. Pag nagbigay ka pa ng offering mo, and that is generosity. Tithing is not about money lang. Hindi lang ito tungkol sa kaperahan. Ito po ay tungkol din sa ating pagsunod. Kasi pag nagbibigay po tayo ng ating ikapo, sinasabi lang natin na, Lord, nagtitiwala ako sa iyo kaysa sa nagtitiwala ako sa pera ko. Mas nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Lord, ikaw ang source ko, hindi yung trabaho ko, hindi yung income ko, hindi yung business ko, hindi rin yung pera sa bangko ko. No, ikaw ang source ko, Lord. Kaya ikinakatiwala ko sa iyo, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking offering, ang aking pagsunod sa pagbibigay ng aking ikapo. Pangalawang punto, tithing opens the windows of heaven. Sabi sa English na Malakay 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Kaya naman mga kapatid, gusto kong ma-catch nyo to. Ang pagbibigay po natin ng ikapo ay parang susi. Para siyang susi na nag-a-unlock sa heavenly resources. Amen po ba? Ang pagbibigay natin ng ating ikapo ay parang susi. Na kapag tayo po ay nagtiwala na magbigay at nagkaroon talaga ng lakas na loob na ibigay ito, mag-a-unlock yung heavenly resources. Kapag binigay mo po ang ikapo mo,
Parang binibigay mo, ipinoposisyon mo yung sarili mo. Parang andyan na, sasaluhin mo na lang. Magtiwala ka lang. God begins to pour out opportunities. Andyan na darating yung magugulat ka na lang. May oportunidad na darating. Yung favor, laging nasa'yo. Merong mga bago kang idea na maiisip. May breakthrough sa iyong financial. Ganyan yung mga mararanasan mo kapag ikaw ay nagtiwala at nagkaroon ng lakas ng loob na magbigay ng iyong ikapo. The tithe is like a key. Yun nga, sinabi ko kanino, ito po ay isang parang susi na nag-open ng windows sa abundance ng ating Panginoon. Kaya pakinggan niyo po ito, no? God doesn't need your money. Hindi niya kailangan yung pera natin. Kasi hindi naman mahirap ang langit. Hindi naman broke doon eh. In fact, puro gold nga doon, di ba po sabi sa Bible, no? So, yung mga daan nga doon, gold eh. Hindi kailangan ng Panginoon natin yung ating mga pera. Ang kailangan niya is yung tiwala mo sa Kanya, yung obedience mo sa Kanya, at higit sa lahat, gusto Kanyang i-bless. Mayaman ang ating Panginoon. Hindi niya to talaga kailangan. Kailangan lang natin magkaroon ng talagang pagsunod sa Kanya. Mayaman po ang ating Panginoon. Ginto, marami kang makikita ang ginto sa heaven. Pero kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Alam niyo po ba yung kwento dun sa 1 King, no? 17, yung babaeng widow. Ito po basahin natin. Sa 1 King 17, verse 7 to 16, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Serepta, sa lupain ng Sidon. May inuutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. So sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. So, grabe, no? Nangingila ng tubig, tapos nagpahabol pa. Samahan mo na rin ng tinapay, ah. So, sumagot ang babae. Sabi niya, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Wala na daw siyang tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin yon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. So sa pagkakataon ito, makikita natin yung kalagayan ng buhay ng byuda na talagang tunay na siya ay naghihirap. Na meron pang humihingi sa kanya ng tubig at tinapay samantalang ang meron na lang siya ay harina at langis. At namumulot lang siya ng panggatong para may makain daw sila at makapagluto siya bago man lang daw sila mamatay. Napakalungkot, no? Na parang yun na yung last na kakainin nila eh. Bago man lang daw sila mamatay. Ibig sabihin, talagang sobrang hirap. Talagang ramdam ng babae na parang mamamatay na kami sa gutom. Parang ito na talaga yung last ko. Ito na yung kahuli-hulihan ko. Pigang-piga na ako, walang-wala na ako. At ito na lang ang meron ako, katiting na harina at langis. Lutuin na lang namin para bago man lang kami mamatay, nakakain kami. Pero itong nangihingi pa pala, no? Nangihingi pa at nagpapahabol pa ng tinapay. Sabi ulit, mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Ilang patak, no? Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin yun at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi niyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan.
Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang magina sa loob ng maraming araw. Ang galing, ano? Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan. Tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. No? Palakpakan natin ng ating Panginoon sa kanyang provision. Alam niyo, nakaka-moving story na to no? Na ang dami-dami nating reklamo sa buhay na tayo ay naghihirap, na tayo ay kapos na kapos, pero itong babae na to, isang byuda na may anak pa, na last na kainan nila yun, iniisip niya na last na kainan nila yun, pero dahil sa kanyang pagsunod, anong nangyari? Maraming araw pa silang nakakain. Marami pa ang natira at hindi naubos ang kung ano man ang meron sila. That's the power of obedience, mga kapatid. And that is the power of obedience in returning kung ano man yung para sa Panginoon. Kinuha man ng Panginoon yung maliit na porsyento mo. Pero, anong kapalit nun? Ibinless ka niya. At ginawa pa niya itong sapat or sobra pa nga. Yung sobra na yon may pang-tithes ka pa. Amen po ba? Naalala ko yung story po nung ang panahon po ng pandemic, nung tatay ko po ay nagkaroon ng katarata. Walang-wala kami kasi hindi na siya nakakakita eh. Talagang black na, talagang nagre-reklamo na siya sa amin na hindi na ako makakita, hindi na ako makakilos. Parang gusto niya nang pa-operahan yung mata niya. Eh wala naman kaming pang-opera ng time na yun. Nag-usap kami ng magkapatid na paano natin re-resolvahin ito. Na hindi ko alam kung paano namin mapapa-opera yung mata ng tatay ko. Hindi ko alam kung magkano yun, parang nasa 20 plus or 30 plus yung pagpapa-opera. Tapos may kailangan pang bayaran dahil nga pandemic, kailangan pa ng swab test, gano'n. So, napakahirap din bumiyahe ng mga panahon na yon. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi ko inaasahan na ang Diyos ay kikilos talaga ng mga panahon na yon. Na wala talaga akong matatakbuhan eh. Bagamat alam ko na nahihirapan yung tatay ko na wala siyang makita, hindi siya makakilos. Dalawang mata kasi yan, may katarata eh. Pero ang kilos ng Panginoon ay kakaiba talaga. Alam niyo po, na-bless ako ng aming company na di naman talaga usually nagbibigay ang company namin. Sa company namin, meron lang kami 14-month, 13-month, dalawa lang yan eh. Pero alam niyo po, yung time na yon during pandemic, na ang lahat ay talagang maraming nagkakaroon ng nawawalan ng trabaho, maraming nalilay off, maraming kumpanya nagsasara. Pero itong company ko, na kung saan ako matagal ko na rin pinagdarasan na gusto ko magtrabaho doon, ay na-bless ako. Hindi siya usually nagbibigay ng ganong bonus, pero nung time na yun, alam niyo po, binigyan ako ng Panginoon ng blessing. Binigyan niya ako ng pampa-opera ng tatay ko. At alam niyo po ba, binigyan niya rin ako ng pantides doon. Kumbaga, sa amount na kailangan namin, yung bahagi doon ay para sa pampa-opera at yung bahagi doon ay alam ko na para sa tithes yun. Pag binless tayo ng Panginoon, kung magkano man yan, gano'n man yan kaliit or gano'n man yan kalaki, alam niyo po yung blessing na yun, binibigyan ka pa ni Lord ng pang-tithes talaga. Kaya wag mong nanakawin. Di ba sabi sa Bible, no? Tama ba na pag nakawan mo ang Panginoon? I-bless ka na niya, tapos kukunin mo pa yung para sa Kanya, yung sa Kanya talaga. Ayan po ang kapangyarihan ng ating obedience sa pagbibigay. Kaya, kapag ating pong wini-withhold yung ating mga tithes, sinasarado po natin yung window of heaven. Kapag tayo po ay mas iniisip natin na, Lord, kailangan mo kasi ito talaga eh. Mas iniisip na, parang ang nangyayari, mas umaasa na tayo sa ating kung anong meron tayo. Kung ito na lang kasi talaga, Lord eh. Di ba sabi nga ni Lord, test me. Ngayon, pag withhold natin yung ating mga tithes, sinasarado natin ang bintana ng kalangitan.
Pero pag binigay natin to, pag talagang ibinuhos natin kung ano ang para sa Kanya, it will open. And yung blessing ay talagang mag-overflow. Hindi mo talaga maiintindihan kung paano kumilos ang Panginoon. Yung supernatural sa Kanya, yung supernatural sa atin, magiging natural sa Kanya. Ipaparamdam niya sa iyo kung gaano ka dapat magtiwala sa Kanya, gaano ka dapat sumunod sa Kanya, at i-bless ka niya nang hindi mo talaga aakalain. Ganun po kumilos ang Panginoon. Kaya nga, dito sa ating pangatlong punto, tithing brings protection and multiplication. Sinabi diyan sa Malakay 3:11, I will rebuke the devourer for your sakes. Sabi diyan, kanina sa natin sa Tagalog, hindi ko rin nahahayaang salantayin ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Ngayon mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng devourer? Sa Tagalog kanina sinabi niya, in Bible times po, it could be yung mga locust, gano'n, yung mga insekto na nagde-destroy ng mga pananim, yan. Pero ngayon po sa panahon natin, ang devourers ay merong iba't ibang forma. Meron siyang mga iba't ibang uri. Andyan yung karamdaman. Karamdaman na pwedeng sagarin kung ano man ang meron ka. Karamdaman na pwedeng ubusin lahat-lahat sa'yo. Andyan din yung utang. Yung utang na hindi matapos-tapos. Yung utang na hindi mo mabayad-bayaran. At utang na nagpapatong-patong. Ano pa? Yung mga sudden expenses. Pwede niyang i-wipe out kung ano man yung meron ka. Tulad niya, yung mga nangyari po sa Cebu. Nakakalungkot po na makita yung ating mga kababayan na may namatayan. Actually, meron kaming kaibigan na namatayan doon. Nadaganan. Mag-ina yata yun. So, nakakalungkot na sira na nga yung bahay mo, namatayan ka pa, hindi mo pa alam kung paano mo ipapalibing yung mga namatay mong kamag-anak. Saan ka kukuha? So ito po yung mga bagay na sudden na nangyayari. Ano pa? Ultimo yung broken appliances. Pagkasira ng bahay mo, mga kaunti-unting pagkasira sa mga bagay-bagay sa bahay mo. Ano pa? Wasted opportunities. So, habang pinag-aaralan ko po itong ating pinag-aaralan ngayon, talagang na-open yung mind ko. Nakakatawa din talaga kumilos ang Panginoon na marirealize mo, ganito pala yan, Lord. Ganito pala yan. No? So, ganun ang devourer sa mga panahon natin. Ito yung mga bagay na sasagarin ka talaga. Pero pag binigay mo daw ang iyong tithe sa ating Panginoon, ano ang sabi? Sabi mismo ng Panginoon, I will rebuke the devourer. Kumbaga, He puts a shield of protection over your resources. Ang Panginoon mismo ang magpoprotekta sa iyo. Siya mismo ang magko-cover sa iyo sa anumang pagkasira, sa anumang sa mga sudden expenses. Yes, nangyayari po yan talaga. Kasi wala naman talagang permanente dito sa mundo. Lahat naluluma, lahat nasisira, ultimo buhay natin, ultimo kalusugan natin. Lahat yan talagang nagdeteriorate. Pero ano ang sabi ng Panginoon? I will devour. I will protect you sa devourer. Ibig sabihin lang nito, isipin natin na, oo, naluluma, oo, nasisira, oo, nagkakasakit. Pero God, always remember na God is always in control. That God is a God of order. Na mangyari man yan, sisiguraduhin ng Panginoon na handa ka. Sisiguraduhin ng Panginoon na meron kang pangtustos. Sisiguraduhin ng Panginoon na hindi ka niya pababayaan. Amen po ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, ito po ang nabibigay na peace of mind sa atin kapag tayo po ay faithful sa ating pagbibigay ng tithes. Napakasarap sa pakaramdam na meron kang Diyos na masasandalan, na meron kang Panginoon na maaasahan,
na alam mo ang mundo ay masisira, pero alam mo rin na meron kang masasandalan. Alam mo na ikaw ay hihina, pero alam mo na merong magbibigay ng kalakasan sa'yo. Alam mo na maaaring yung trabaho mo, yung inaasahan mo, pwedeng mawala anytime, pero ang Lord ang magbibigay ng opportunity sa'yo. Ano ba ang hinihingi niya? 10% man lang. Listen carefully mga kapatid. Aanihin mo yung 90% na blessing ng Panginoon. Aanihin mo yung 100% pala na blessing ng Panginoon kung wala naman siya. Binless ka na nga, sinarili mo lang, anong kapalit nun? Wala. Mas gugustuhin ko na yung 90%, pero ang kaakibat nun ay ang pagpapala ng Panginoon na hindi mo maaarok. Nabibigyan ka ng peace of mind. Nabibigyan ka ng order. Nabibigyan ka ng kaayusan sa iyong buhay. Alam niyo po, maraming problema ang Pilipino. Marami tayong problema. Actually sa ating pamilya. Dahil tayo ay nakatira sa third world country. Na sobrang hirap talaga dito. Pero alam niyo po kung nasa atin ang Panginoon, kung tayo ay patuloy na nanampalataya sa Kanya, kung tayo ay nag-o-obey lalo na, peace of mind ang ibibigay niya. Kahit nasaan ka pa. Kahit kahit na nasa mayamang bansa ka, meron nga mga broke pa din eh. Di ba? Kahit na, meron nga, umaasa na lang sa gobyerno nila, okay, dito sa bansa namin, yung gobyerno namin sumusuporta. Pero may peace of mind ka ba? Ganun, di ba? Kaya, mas gugustuhin ko na yung 90% kaakibat ang blessings ng ating Panginoon kaysa yung 100% na, pero para kang naiwanan. Na after ito, ano na? Di ba po? Alam niyo po, marami po akong nakita. Marami rin akong na sinasabi na, marami akong naririnig noon eh. About sa pagbibigay ng tithes. Actually, isa rin po ako sa mga talagang tumututol nun. Simula nung na-invite ako ni Pam sa Eljor Cubao, nakikita ko, ba't ang lalaki ng binibigay nila? Bakit? Daan-daan. 100 nga sa akin, malaki na eh. Kasi sa Catholic, di ba, 3, 2. Di ba? Nagbibigay eh. So, sobrang dami. Magbibigay ka ng 2. Yun nga, piso eh, di ba? Pagpata, piso, di ba? Nagulat ako, ba't ang laki naman dito? 100, may 500, tapos may 1,000 pa po. Di ba? Parang, ba't ganito? Kaya nung napangasawa ko si Pam, actually, sabihin ko na, isa po ito sa pinagawayan namin. Isa po ito sa talagang pinagdedebatehan namin. Kasi alam niyo po, sa Katoliko kasi, dahil since tayo po ay nasa mahirap na bansa, naniniwala ang Katoliko na kung ano na lang yung kaya mo, yun na lang ang ibigay mo. That is also returning para sa Panginoon. Wala namang masama doon dahil nagbibigay ka pa rin ng part mo. Pero ang sabi pala kasi sa Bible, ibigay mo yung ika-10 di ba? Yung ika-10. Pero ang hirap talaga. Hindi ko talaga, bakit gano'n? Parang unfair naman. Kasi noong mga time na yon, actually mahirap ang buhay. Nagsisimula kami, bata pa lang kami, ano ba yung sahod namin? Parang hindi nga mapang-upa ng rent eh. Hindi nga kami makapagbayad ng mga bayarin eh. Parang ang tawag pa nga namin kay Pam nun, call a mama eh. No? Lagi, mag-call a mama ka na. Wala kasi akong mag-call a mama eh. Sabi, mag-call a mama ka. Lagi nga yan. Tapos, ang ending niya, magta-tights pa siya. Ba't ko ba magbibigay? Para sa atin na lang yun. Parang ang thinking ko kasi doon is talagang logic lang. Bakit ka pa magbibigay kung alam mo nang kakapusin ka? Bakit mo ibibigay kung alam mo wala nang matitira sa'yo? Kumbaga, pag nagbigay ka, may utang ka pa din kasi hindi mo mababayaran eh. Magkakaroon ka pa rin ng pending eh. Pero alam niyo po, no, paulit-ulit na lang na parang ako na lang nagsawa na lang ako, sige na, ikaw naman ang finance manager natin. Sige, ikaw na ang bahala, ikaw na ang basta simulan, kasi ako po talaga, binibigay ko talaga yung sahod ko kay Pam. Hanggang ngayon naman, siya po talaga yung nag-manage ng aming finances. And true enough, ang Panginoon po ay naging faithful sa amin. Bagamat napakahirap ng buhay na bilang mga bata pa kami, magulang, na
Hindi na, kasi mga panahon na yun, parang may gusto ka pang bilhin eh. Sa murang edad mo, 22, 24, marami ka pang gustong gawin, marami ka pang gustong puntahan, marami kang gustong bilhin. Pero hindi mo magawa kasi meron kang responsibilidad. And sa mga panahon yun hanggang magtuloy-tuloy na lang, at tunay na nakatagpo ko ang Panginoon. Tunay na nakakilala ko sa Kanya. Bagamat hindi naman to smooth sailing. Hindi naman siya smooth sailing. Pulol talaga. Sabi ko, hindi ako yeah, smooth sailing. Hindi siya talaga smooth sailing. Pero, ayun. Bagamat meron akong ups and downs sa aking pananampalataya. May doubt, minsan. May one time pa, nagbabasa ako ng Bible sa sasakyan habang naghihintay sa school ni Kendra. May mga tanong ako, Lord, bakit kailangan kong gawin to? Lord, ano ba talaga yung... Alam niyo po, nangungusap eh. Nangungusap talaga ang Panginoon kapag ikaw ay tunay na talagang nagbibigay ng panahon sa salita niya. Kaya, nung ako po ay tunay na nakakilala sa Panginoon, at yan na talaga ang ginagawa namin ni Pam, no, na every time na kami po ay sasahod, na talagang tithes ang una. Hindi naman po namin sinasabi na perpekto kami. Dahil minsan, tinatamaan din kami ng worry. May mga pagkakataon din talaga na, ito na lang muna. Ito na lang muna ang test natin kesa wala. Talagang meron at meron pong nangyayaring gano'n. Kaya hindi ko po masisisi yung mga kapatid natin kung sabihin nila na hindi ko talaga kasi kaya mag-tithes eh. Alam niyo ba, nag-research pa nga ako, ilang porsyento ba ng mga Christians ang hirap na mag-tithes? Wala akong makita. Kasi wala naman siyang official na, wala akong official na survey tungkol dito. Pero ito lang ang tiyak, no, batay sa kalagayan kasi talaga ng ekonomiya natin dito sa bansa natin. Yung ang pinaka-main na dahilan is yung poverty, yung kahirapan. Yun ang pinaka-tinuturing na pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino at maraming Christians ang hindi kayang magbigay ng ika-10 nila or yung tithes nila. Kung ang isang pamilya ay nahihirapan na tustusan yung kanilang pang-araw-araw na buhay, yung pagkain nila, yung renta nila sa bahay, yung gamot kung may sakit, paano mo pa maihiwala yung 10%? Parang imposible. Yung tinatawag dyan yung financial burden. Parang kada sahod mo, ito na naman, sa sahod na naman. Pero, saglit lang yun eh. Aalis din sa kamay mo. Kaya meron po akong isang story na i-share sa inyo. Ito po yung para sa kanya. Ang lihim ni Aling Celia. Si Aling Celia ay nagtitinda ng turon at banana Q. Wala lang picture ng banana Q, turon lang. Nagtitinda siya ng turon sa labas ng isang pampublikong paaralan. Malit lang yung kita niya. Ibig sabihin, mahirap, may poverty, kasama sa poor piece. Kumbaga, sapat lang para sa pang-araw-araw na pagkain nila ng kanyang apo. Yung pangalan ng apo niya ay si Totoy. Sapat lang yung kinikita niya sa pambayad ng upa ng maliit nilang kwarto. Imagine, maliit na kwarto. Sa totoo, madalas kulang pa. Sa gitna ng lahat ng hirap, may isang bagay na hindi kailanman nakaligtaan ni Aling Celia. Ito yung pag-iikapo niya. So ito pa lang si Aling Celia ay Christian. Tuwing Miyerkules at Biyernes, ang turon niya ang pinakamabenta. Pag-uwi niya, kukunin niya ang lahat ng kanyang kinita, ilalagay sa lamesa at tahimik na bibilangin. Parang sinasabi pa niya sa pera, sige pera, maghiwalay muna tayo. Bulong niya habang inilalagay niya ang ika-10 bahagi sa maliit na sobreng may markang para sa kanya. So yung sobre, ang nakalagay doon para sa kanya. Hindi niya ito ginagawa sa simbahan lang. Ginagawa niya ito bago pa man niya bayaran ang kuryente o ibibili ng bigas. Isang gabi, nakita siya ni Totoy. Lola, bakit mas malaki pa yung bakit mas malaki pa yung pera niyo sa sobre
kesa sa pambili natin ng ulam. Tanong ng bata, nagtataka. Niyakap ni Aling Celia ang apo. Anak, bago pa man natin mabili ang ulam o bigas, mayroon munang unang bahagi na ibibigay. Ito ang pagpapakita natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Siya ang nagbigay sa atin ng mga saging at mantika at ipinagbibili natin. Yung binibenta na nila. Pero Lola, hindi po ba mas makakatulong kung bibili na lang natin yan ng pagkain? Gate ni Totoy. Ngumiti si Aling Celia. Mukhang nawawalan tayo ng 10%, Totoy. Pero ang totoo, yan ang susi para hindi mawala ang natitirang 70%. Ito ang ating pananampalataya sa kanyang pangako. Minsan, umulan ng malakas sa loob ng isang linggo. Wala halos benta si Aling Celia. Ang pera niya ay halos naubos na at wala na siyang nailagay sa sobre. Sa pag-aalala niya, tinignan niya ang garapon kung saan nakalagay ang kanyang pang-emergency. Sa loob noon ay kakaunti lang ang barya. Nagdasal siya, Panginoon, alam kong hindi ako nakapagbigay ng buo dahil sa ulan, pero naniniwala ako sa iyo. Kinabukasan, tumila ang ulan. Habang naghahanda siya ng turon, kumatok ang kapitbahay niyang si Mang Romy, isang tricycle driver. Celia, ito ang bayad sa utang ko sa iyo, noon pang 1 buwan. Salamat at nakaluwag-luwag din, sabi ni Mang Romy, sabay abot ng pera. Eksakto itong katumbas ng ilang araw niyang benta na nawala dahil sa ulan. Hindi pa natapos doon. Dumating ang isang bagong guro sa paaralan. Gusto raw nitong magpa-cater ng merienda para sa isang meeting. 200 piraso ng turon ang in-order niya kay Aling Celia. Isang benta na katumbas ng benta niya sa isang buong linggo. Nang gabing iyon, tinipon ni Aling Celia ang kanyang mga barya, ang bayad ni Mang Romy at ang malaking kita sa catering. Nagikapo siya ng hindi lang ng 10% mula sa benta, kundi pati na rin mula sa ibinayad ni Mang Romy. Tumingin si Totoy sa kanyang lola at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang himala. Nagkasya ang kanilang bigas at ulam at may malaking natira pa para sa ikapo. Lola, bulong ni Totoy, ang dami po nating pera ngayon. Ang dami po nating pera ngayon, parang hindi po nagkulang ang 90%. Ngumiti si Aling Celia, hindi tayo ang nagkakasya, Totoy. Ang Diyos ang nagpapakasya kapag inuna mo siya. Siya ang bahala sa lahat ng kulang. Ang kanyang tapat na pag-iikapo ay hindi lamang isang regulasyon na sa pananalapi. Ito ang kanyang lihim na pag-ani. Ito ay patunay na kahit kaunting kita, ang pagbibigay ng unang bahagi ay nagdudulot ng kapayapaan at kasiguruhan. Dahil ang pananampalataya ay hindi binibilang sa dami ng perang binibigay, kundi sa katapatan ng puso. Kaya ang katotohanan, mga kapatid, hindi talaga natin afford na hindi magbigay ng tithes natin. Kasi pag tinago lang natin to, kung ano man yung nakuha natin, lalabas lang yan sa ating mga daliri. Mauubos lang yan. Pero kung i-honor natin ang ating Panginoon sa inyong ikapo, i-multiply pa niya yung 90% mo. Sabi po sa Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Notice the word honor. Tingnan niyo po yung salitang honor. Tithing is not just a transaction. Hindi ito transaction lang na isang church. Hindi ito isang transaction lang na ito po yung aking share sa church. Ito po ay acts of worship din. Ito po ay pagtitiwala natin sa ating Panginoon sa ating finances. At ang anong pangako niya, it will overflow. Pangapat, at bibilisan ko na lang po. Tithing is a test of love and trust. Sabi sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also.
Mga kapatid, kung paano po natin hawakan ang ating mga pananalapi, kung paano po yung act natin, kung paano natin gastusin yung ating pera, saan ba natin to dinadala? Paano ba natin to gamitin? Nire-reveal nito kung ano ba, kung nasan ba yung tunay na yung puso mo. Kung nasan ba talaga ang puso mo. Some people sinasabi na, mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang Diyos, naniniwala ako sa Kanya at nananampalataya ako sa Kanya. Pero, kabalik, parang yung wallet niya, kasalungat doon. Alam ko, lahat po ng aspeto ng ating buhay ay dapat nagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos, ng ating pagtitiwala sa Kanya. Hindi sapat na sabihin lang natin na mahal ko ang Diyos, nagtitiwala ako sa Kanya, nag-church ako every Sunday, nag-join ako sa anumang activity sa church. Pero pagdating sa blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, tikom tayo. Kung ipagkakatiwala natin ang ating kayamanan o ang ating kaperahan sa ating Panginoon, kung hindi natin ito hahawakan ng mahigpit at sasarilinin lang, at magpapakita tayo ng tiwala sa Panginoon, ang Panginoon ay truly na i-bless ka. Makakaramdam ka ng joyful heart, no? At andun papasok yung nagtitiwala ko sa Diyos. Ang faith ko ay talagang nasa Panginoon. At alam ko na ang Panginoon ay mag-provide para sa aking mga pangangailangan. Ang pagbibigay po ng ating kaika po ay hindi lang tungkol sa batas. It's not about the law. Dahil, di ba nga, dun sa, kay Abraham, ito kasi yun eh. Hindi lang siya about sa law. Ito ay tungkol din sa pagmamahal. Hindi ito about sa pressure. Kung napipressure ka man na andito na naman tayo, ang church, talagang pinupush niya na mag-tithes kami. Alam niyo, meron din po kaming si Mama, yung mother ni Pam. Nung nasa London siya, parang naalala ko noon isang nagsisimula pa lang ang church sa Nottingham. And then, parang nakapag-share siya kagad ng about sa giving, about giving your tithes. At nakakalungkot na marami po ang nag-against doon na bakit yan kagad yung tinatapik mo, bakit, parang ganun na ba ang kasarado ang isip ng tao, ng isang Kristiyano na masyadong, kasi kung ikaw ay tunay ng Kristiyano, mas mahalaga pa rin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Mas gusto mo pa rin na, ito yung sabi ng Diyos eh. Bakit tayo mag-a-adjust tayo? Ito yung sabi. Kung ano yung turo, kung anong sinasabi ng Panginoon, yun ang sinishare natin. Hindi naman ito galing sa atin. Hindi naman even yung ating word ngayon sa Malakay, hindi naman siya galing kay Malakay talaga. Galing to sa Diyos. Ito ang utos ng Diyos sa atin na huwag siyang pagnakawan. So, ano ang gagawin natin sa mensahe ngayon? Ano ba ang dapat natin gawin sa natutunan natin ngayon? Sinasabi ng Biblia na bring all the tithes into the storehouse. That means, ibigay mo yung tithes mo doon sa place kung saan ka naliled spiritually. Kung saan ka pwede rin kung saan ka nakakilala sa Panginoon. No? Kami po bilang family, dito kami talaga unang nakakilala sa Panginoon. Ako bilang tao, dito ko unang nakakilala sa Eljor. Dito po ang tahanan ko. Dito po ang aking church. Dito ko nakilala si Lord. Dito ko nakilala si Jesus. Sabi diyan, bring all the tithes into the storehouse. It means na yung church, kung saan ka niled spiritually, doon mo ibigay yung iyong tithes. Ano ba ang gamit ng ating tithes? Para makapag-function po ang ating church. Para magkaroon tayo ng mga programa na kung saan yung makakapag-feed tayo ng mga mahihirap, yung mga, tulad yan sa Pascam Dos,
nakapagbigay tayo sa kanila, no? At para din ma-spread lalo na ang salita ng Diyos. Kung wala yung mga faithful tithers sa ating simbahan, mag-i-struggle po talaga ang ating ministry. Yan po ang katotohanan na ating kinakaharap. Kung wala po tayo mga faithful tithers, mag-i-struggle tayo. Mag-i-struggle ang ating simbahan. Sa simpleng hindi mo pagsunod sa sinasabi ng Panginoon, mawawalan ka pa ng tahanan kung saan nililed ka spiritually. Kapag ikaw ay nagbibigay ng iyong tithes, para nagiging ka-partner ka. Nagiging ka-partner ka ng church mo. At masarap sa pakiramdam yun na kabahagi ka upang may advance yung kingdom ng ating Panginoon. Masarap maging kabahagi. Masarap na belong ka. Na hindi ako atin dyan, sa alis lang. Wala man lang akong na-share dyan. Parang ang nangyayari tatanggapin ko lang kung anong aral. Masarap, masaya, kakaibang feeling ang nararamdaman ko kapag nakakarinig ako ng salita. Hindi hinihingi ng Panginoon. Hindi hinihingi ng Panginoon wala siyang gusto doon sa atin. Pero ito ang gusto niya para sa atin. At nakakalungkot lang na ibang tao, no? May mga kakilala ko na iniisip pa ang simbahan naman, para lang naman yan, para lang sa mga pastor eh. Actually, nung napunta po ako dito sa Eljor, Cavite, nang makilala ko ang ating butihing pastor at pastor, na si Pastor Ben, Pastor Amin. Nakita ko kung gaano kahirap. Nakita ko yung sacrifices nila. Nakita ko kung gaano yung pagmamahal nila sa ating Panginoon. Gaano sila katapat sa pagsiserve sa ating Panginoon. At nakakalungkot, no, yung ibang tao iisipin pa, no, sa ibang, hindi lang sila, kundi sa ibang mga pastor pa, no, sa buong Pilipinas. Yung parang simpleng makita mo lang na nagsasaya, makita mo lang na may konting pag-angat sa buhay, iisipan mo na ng masama. Parang bawal bang maging masaya yung mga pastor? Parang iisipan na, nakinain na naman nila yung tithes, so. Kaya tumataba. Di ba? Napakasakit, napaka-grabe talaga mag-isip. Nakakalungkot, no? Na yung mga tao na nagbibigay ng buhay, yung mga tao na nagsakripisyo na tinalikuran yung kanilang mga professions, tinalikuran yung karangyaan, yung katiting na kasiyahan ng pinag-iisipan pa. Pero alam niyo po, ang napakaganda doon, may peace of mind sila. Kasama nila ang Panginoon. At higit sa lahat, may paggalang sa kanila. May pagtingala. At wala kang maririnig sa kanila. Kaya, especially malapit na rin yung ating pastor appreciation, no? Pasalamatan natin ang ating mga butihing pastor. Sila po ang ating leader. Sila yung nag-lead sa atin sa ating mga buhay spiritual. Kung wala sila, hindi natin to kaya. Hindi tayo mafe-fed, hindi tayo, parang mahayaan ka lang, walang makamusta sa'yo, no? Yung parang, kamusta ka na, no? Kamusta lang ang spiritual life mo? Yung mag-aalaga sa'yo. Yung paglulutuan ka after ng service. Di ba? Kaya, mga kapatid, God is inviting us today to put Him first. Sabi nga kanina, no? Test me, prove me, try me. Sabi sa Tagalog, subukin ninyo ako. Kaya I challenge you mga kapatid. Kung hindi ka pa talaga regularly or hindi talaga full-heartedly na nagtatides ka, maybe this is the time na take mo seriously yung salita ng ating Panginoon. Maging ito ay isang mag-open ng iyong mind, mag-open ng iyong pananaw patungkol sa pagbibigay ng ikasampu mo. I-take po natin yung salita ng ating Panginoon and tignan natin kung saan kanya dadalhin.
Maybe sinasabi mo, Brother Jomar, talagang malit lang talaga yung income ko eh. Yun talaga kasi. That's exactly why you need God's blessing. Kaya mas kailangan mo talaga ng blessing. Yung supernatural ay mararanasan mo. Yung kakaibang provision ay mararanasan mo kapag ikaw ay tunay na sumunod sa Kanya. Kaya tayo po ay tumayo. And let's conclude this ating conclusion. I-recap lang natin. Sa ating pong conclusion, let's recap kung ano po yung mga napag-aralan natin. Tithing is an act of obedience. Tithing opens the windows of heaven. Tithing brings protection and multiplication. Tithing is a test of our love and trust. At gusto ko pong maalala nyo na itong linya na to na sinabi ko rin kanina bago magsimula. Tithing is not about what God wants from you, but what God wants for you. Ang kagustuhan po ng Panginoon ay bigyan ka ng biyaya. God desires to bless you, mga kapatid. He desires to protect you and provide for you. But the blessing comes through obedience. Let us bow our heads and pray. Heavenly Father, Lord God, in the name of Jesus, we thank you, Lord God. Salamat, Lord, dahil sa gitna ng ingay ng mundong ito, Panginoon, sa kabila po ng aming mga nararanasan dito sa aming bansang Pilipinas, at sa kabila po ng aming mga nararanasan sa aming pamilya, patuloy mo kaming binibigyan ng sapat na liwanag upang makita ang kahalagahan ng pagbibigay namin ng aming mga tithes, Lord God. Ang pagkilala sa inyo bilang may-ari ng lahat. Maraming salamat, Lord, sa pagpapaalala mo, Lord God, sa amin. Na yung aming tithes, Lord God, yung unang bahagi, ay hindi lang isang obligasyon, kundi isang gawa ng pagsamba, pagtitiwala, at pagpapasalamat, Panginoon. Lord, nakikita mo po ang puso namin, Lord God. Nakikita mo po ang kalagayan namin, yung kalagayang financial namin, yung kalagayan namin, yung mga relationship namin, Lord God, sa aming pamilya, sa aming kapwa, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga sandaling na kami po ay natatakot, sa mga sandaling kami po ay nagdududa, sa mga sandaling kami po ay nahihirapan na magbigay ng aming mga tithes, Lord God. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na mas pinipili pa namin unahin, Lord God, yung aming mga pangangailangan kaysa sa iyong kaharian. Lord, bigyan mo kami, Lord, ng lakas ng loob dito sa mundo na punong-puno ng pagsubok. Kung saan madalas kulang pa, madalas kapos pa, madalas walang natitira, Lord. Parang napakabigat ng buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami magtiwala. Lord, alisin mo yung takot sa aming mga puso. Palakasin mo, Panginoon, yung aming pananampalataya na kahit gaano kahirap ang buhay, Panginoon, hindi mo kami pababayaan.
Hindi mo kami pababayaan, Lord. Amen. Yes, Jesus. Tulungan mo kaming manampalataya sa iyong pangako Yes, Lord. na kapag inuna ka, Yes, Jesus. namin, Lord, magbubukas ka ng mga bintana ng langit at Amen. magbubuhos ng mga pagpapalang hindi namin Yes, Lord. maaarok. Yung mga Yes, pagpapalang Jesus. susobra pa, Amen. Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Naway ang bawat piso o sentimo Yes, Jesus. na aming ibibigay, Panginoon, ay maging binhi ng pagtitiwala. Amen. At ito yung magdulot, Lord, ng blessing ng Panginoon. Hindi lamang sa iyong gawain, hindi lamang sa aming simbahan, hindi lamang sa aming church, Panginoon, hindi lamang sa aming mga pastors, Yes. sa aming mga leaders, kundi maging sa aming kalusugan, sa aming pamilya. Yes, Lord. Father, we thank you, Lord God, Yes, Jesus. for your word, Lord God. Thank you, Lord God, for your reminder, Lord God, sa amin po. Amen. Thank you for teaching us, Lord God, Yes, Lord. the principle of tithing. Yes, Lord. Thank you for opening our minds, Lord God, na ang pagbibigay namin ng tithes ay hindi burden, Yes, Lord. but it is a blessing, Panginoon. Amen. Lord, help us to trust you Yes. with our finances, Yes, Lord. to put you first, Lord God, Amen. and to honor you with our wealth, Lord. At naniniwala kami, Panginoon, Yes, Jesus. na i-devour mo, ay na ililigtas mo kami, Lord God, that you will rebuke the devourer, Lord God, for our sakes. That you will open the windows of heaven Amen. and pour out blessings, Lord God. Yes, Jesus. Give us the faith to obey, Lord. Yes, Lord. Give us the courage to trust Yes, Jesus. and the joy to give. Thank you. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes and see that you're shaping my heart. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're